Mataas po ngayon ang bilihin po ng mga isda. Particular na po ang galunggong, bangus, tilapia. Yung bangus, tilapia, cultured na rin yan eh. And yet, ang taas po, tumakit po ng almost 30 pesos po kada kilo. Paano po yung ating mga mamamayan po na mahihirap na talagang umaasa lang po talaga kumain sa tilapia, galunggong? Sabi nga nila dati, galunggong is the poor man's fish. But now, parang you have to be at least in the middle class to afford galunggong. 300 pesos kada kilo po. Kasi po, maraming problema ang ating fish catch dito sa ating bansa. For example, ngayon po, according to statistics, ang ating fish, 54% ang gagaling po sa aquaculture at 46% na lang ang nanggagaling sa wild catch. When dati, 70% galing sa wild catch, 30% lang galing sa aquaculture. Okay. Kasi yung ating mga municipal water, for one, problema pollution. Hindi ba na publish tayo that we are the third largest producer of plastic waste in the world, next to China and Indonesia. So marami, alam nyo, pag yung plastic waste pumunta sa dagat at kinain na isda, patay ang isda. Kaya hindi maganda yan sa ating fishing. Tapos ngayon, hindi ba may 15 kilometer tayong municipal water. Pinasa namin yung IUUF against illegal, unreported, and unregulated fishing. Hindi na i-implement properly. Ang mga fishermen, gumagamit sila ng mga bagay-bagay na nasisira ang fishing ground. Like yung mga gumagamit sila ng paputok. Dynamite fishing pa rin. Patay lahat. Tapos, hindi nila ino-observe yung close season. Kasi may man tayo na 2 months, 3 months na close season na pinalalaki ang isda. Para pag hinuli, mas malaki kita nila. Parang sinasabi nila, miski i-close season yun, ang kita nila for the whole year will remain the same. Kasi yung mga isda nilang puhuli, mas malaki benta nila sa remaining 9 months na hindi close season. And binibigyan sila dapat ng livelihood during close season para that's additional income for them. Hindi nila ino-observe yun. Kaya ngayon, namamatay ng malilit pa yung mga isda sa municipal water. And at the same time, ano tawag doon? Yung ating mga fingerlings, hindi natin pinoproduce. Kaya ako po, nag-sponsor ako ng establishment of 42 hatcheries sa mga fishing towns para mag-produce sila ng sarili nilang fingerlings. Kasi ini-import pa natin yung mga fingerlings natin. Hindi natin pinoproduce sa Pilipinas. Kaya sabi ko sa BIFAR, gawan nyo sila ng fish hatcheries para sila mag-produce ng kanilang fingerlings na mura para mura rin nilang maibenta ang isda. Kaya nagtatayo tayo ng mga fish hatcheries at nagpiplant tayo ng mangrove para dumami ang fingerlings. Kasi kung walang fingerlings, wala ring isda. And at the same time, nilalabanan natin ng reclamation. Kasi pag nireclaim nila, wala nang tayong dagat. Wala nang pagkukunan na isda yung ating, katulad ng Manila Bay, there are 300,000 fisher folks in Manila Bay. Saan sila ngayon? Paano kanila ang livelihood nila na fishing? Meron kayo panawagan na bigyan ng mas malalaking mga bangka itong ating mga mangingisda? Kasi yung mga commercial fishermen, pumapasok sila sa municipal water kasi hindi daw nararating ng fisher folks yung 15 kilometer municipal water. Sabi ko sa BIFAR, bigyan nyo ng malalaking boat para makalating sila doon sa 15 kilometers. Kahit mas konti ang boat, para malalaki, ibigay mo sa co-op nila at i-share ng mga fishermen yung malalaking boat and they share in the profit and in the fish catch. Kasi yung maliliit nilang boat, hindi kayang pumunta sa 15 kilometers. Senator Cynthia, I'm just wondering kung yung problema sa West Philippine Sea nakaka-apekto rin po dito po sa ating supply ng isda. Kasi nga di ba lagi po rireklamo, gaano po kalaki po ang binaba po kaya ng ating isda dahil po hindi pa nila nilalabas ang
hindi pa nila nilalabas ang figure noon. Kaya lang, mas malaking problema yon kasi kailangan lumaban tayo. Alam naman natin na mahihirapan tayong lumaban kung ang laban ay physical with China, di ba? Pero yung ating mga municipal water, kaya ding improve ng BIFAR yan with their own efforts. Huwag nating yung West Philippine Sea, mas mabigat na problema yon. And in fact, ang interest natin doon, including fishing, is energy. Kasi sinasabi nila na kaya interesado sila doon, may energy, meron doong gas and oil na makukuha. Pero ako, tingin ko, with the effort of BIFAR, matutulungan din yung mga fisher folks natin sa municipal water. Kasi with the makaproduce ng murang fingerlings, tapos wag bigyan ng big boats, wag i-allow ang commercial fishermen to go to the municipal water. I think we will improve our fishing in the I just Philippines. asked that. And encourage ang aquaculture. Wala Yeah. namang masama na encourage ang aquaculture. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.